Nadalaw nga dito sila Tita Vivian kaya naman namites tayo ng mga mais at gulay. Namili ko na nga rin si Ate Casey ng mga damit nga mga mare. Maaga pa nga lang ayan nagsibagayak na nga kami para nga magsimba. Pero eto nga si Gail nga natin tuwang-tuwa nga dito mga mare sumakay nga sa moto. Kaya lang hindi pa talaga siya pwede dito sumakay kaya ayun mga mare dito na nga rin kami sa kolong-kolong. Nga rin maaga nga rin siya nagising mga mare kaya sama-sama nga kami nagsimba ngayong araw. Kuya Mark naman nga ayan umangkas na nga lang dito kay Ran. Lapit lang naman nga ito sa atin at kayang-kaya nga nakarin. Kaya lang para mas mabilis ay sumakay na nga tayo para nga hindi na nga tayo malate. Abay akala mo kaarawan nga ni Gail nga natin mga mare at eto't nakarating na nga rin kami agad. Sakto naman hindi pa nga nagsisimula. Simula pa nga lang mga mare okay pa nga si Gail hindi pa nga malikod. Kaya nga lang nung kalagitnaan abay gusto nung magsipagapang nga dito sa may daan. Di na nga rin kami nakapag-video at maraming salamat nga po kila ate, kila nanay na nagpa-picture nga sa amin. Lagi nga daw silang nanonood sa atin mga mare. Maraming salamat po at shoutout na nga rin po sa inyong lahat. At eto't umuwi na nga rin kami kaagad mga mare kasi tanghali na nga rin. Nagpasundo na nga rin kami kila Alvin dahil nandito pa rin naman nga sila. Ito ang siran pagdating nga natin mga mare ayan kumain muna nga daw kami ng tinapay nga dito dahil aalis nga sila at pupunta nga sa kabila. Sabi ko doon na nga lang sa may kusina kaya lang mga mare abay gusto nga dito dahil parte rin naman daw to ng bahay. Pagkatapos nga namin kumain, ayan, pumunta na nga sila dito mga mare. Magkakasama nga silang lahat nga dito at naiwan na nga lang kami sa bahay. Dapat nga sasama din ako kaya lang may ini-edit nga ako kaya hindi na nga rin ako sumama. Lari naman nga akong gagawin kaya ayan sila tate na nga lang ang pumunta nga dito. Lisiran nga ayan, naglinis-linis nga lang dito ng mga kailangan linisin para nga sa ganun ay maganda nga sa mata. Kapagdating nga, inasikaso nyo nga itong mga tabla para nga gawin nga natin kahoy. Para nga gawin natin mga maring panggatong at ito naman nga si Kuya Mark nag-asikaso na nga rin dito para nga magluluto nga sila. Di na rin kasi sila nananghalian mga mare kaya naman dito na nga lang din sila manananghalian at ito nga sila kumuha na nga rin ng sili. Sisinigang nga ata mga mare kaya kumuha na nga at kumuha na nga rin ng okra, talong. Doon nga sa inyo nagsasuggest na masarap nga daw gawing Shanghai yung nga yung tilapia. At susubukan ko nga yun mga mare basta matapos ko nga lang defense ko. Kain ko pa nga ng Shanghai yung buntis nga ako kay Gael parang napaglilihan ko nga dati yun. Kaya lang yung Shanghai nga na natikman ko na yun mga mare ay galunggong naman pero sabi nyo nga ay masarap nga din daw ang tilapia sa Shanghai. Kaya napaisip nga ako oo nga no dahil nga napakadami naman nga natin ng tilapia bakit hindi na lang natin gawin yun. Kaya susubukan nga natin mga mare yun. Sino ba nakatry na sa inyo ng ganun? Eto nga si Kuya Mark naglinis na nga rin dito ng isda na uulamin nga nila. Hindi na nga rin sila nakapag-video dyan dahil nga marami din silang ginawa. Ang nakaraan nga mga mare ang gamit nila isang palok ngayon naman ay mangga. Ay masarap yan mga mare. Isa yan sa pinakagusto ko ang inuulam yung mangga. Ano na nakasubok nun mga mare yung lulutuin mo yung isda gamit nga yung mangga yung pang-asim. Sa hatiin mo nga lang sa tatlo mga mare yung mangga ang sarap nun ulamin. Ilalamasin mo nga siya sa may kanin. Tapos lalagyan mo ng konting asin ay the best yun mga mare. Pwede nyo nga rin siyang subukan. At eto nga't nilagay na nga nila yung mga rekado. May nakakangasim tuloy mga mare yung nilagay nga nila ditong mangga. Tapos may mga sili pa. Pakadami nga nating sili at ibebenta nga natin yun. At meron na nga rin tayong pagbebentahan. Kaya lang hindi ko pa alam kung magkano ang kilo nga ng sili ngayon yung green. Etong siran mga mare orange naman nga dito. Ako tuloy itong jacket na to. Napakatagal na nga nito mga mare sa atin nung nagsisimula pa nga lang tayo niyan. Isa namimiss ko nga rin yun mga mare. Mga damit talaga kami na itinago din talaga ni mama. Dapat nga sabi namin ipamimigay na pero nagulat kami nandun pa rin sa damitan nga namin. Sabi kasi ni mama mga alaala nga daw yun yung mga panahon na walang wala kami yung mga ganyan. Talaga siya basta-basta mga mare nagle-let go nga ng mga gamit. Kahit nga sa taong mga mare ganun nga rin kami nahihirapan din talaga kami mag-let go. Mas gusto pa nga namin na kusa nga silang umaalis kaysa nga kami mga mare nagpapaalis. Parang mas magaan sa loob nga namin yun mga mare. Ewan ko ba ganun kami. Kaya nga pati sa gamit ganun din kami mga mare. O siya eto napakasarap nga ng ulam nga nila inasimang tilapia. O nga rin pala si tatay kaya naman nananghalian na nga rin sila dito ng sama-sama. E total nga linggo naman nga mga mare bale family bonding na nga rin natin to ng sama-sama. Hindi na nga lang din kami talaga nakasama kasi may ginagawa nga kami. Kung nga doon hindi naman natin pwedeng isama nga si Gael ng ganitong oras dahil sobrang init nga. At eto nga kami mga mare ito yung mga kaganapan namin bago nga dumating sila Tita Vivian. Kahiga nga ako ng mga oras nga na to at inaalagaan ko nga si Gael mga mare. Sakto nga dumating nga sila Tita Vivian makikicharge nga daw sila. Sabi ko dito na lang sila mag-charge palagi. Kasi wala naman nga problema dahil nga dati rin ay nakikicharge nga kami sa kanila noon. Dinadayo pa talaga namin yung dati. Tuwing Sabado at Linggo ay pumupunta kami sa bahay nila mga mare para makicharge nga lang. Kaya naiintindihan ko din mga mare yung sitwasyon nga nila. Kaya sabi ko pagpunta nga namin sa bahay nga nila bibilihan ko sila ng maraming solar. Ang ilaw nga lang daw nila mga mare doon ay cellphone. Tas kapag lobot ay wala silang ilaw. O siya etot nga si Gael tuwang-tuwa dahil nga nandito si ate Shakira niya. Meron
nga siyang kalaro. At eto nga mga mare, hindi mo talaga maalis nga yung ngiti nga sa kanyang mga labi nung makita niya nga si Ate Shakira niya. Tingnan niyo naman, nagpapakit pa. Abay, nalalambing pa nga si Ate Shakira niya mga mare, pagkatapos ay pupunta nga sa akin dito. Bigla nga natulala ng mga oras nga na yan. Tapos natawa ko mga mare nung biglang magbago nga yung emosyon nga niya. Bigla siyang natawa. Ate Casey nga mga mare, abay nagulat yata sa bigtit nga ni Gail. Nga pala sila umuwi, tumawag nga ako. Sabi ko bumili nga sila ng merenda. Namitas muna nga sila dito ng talong. Pinapakasarap nga nito itorta mga mare kasi marami-rami na nga rin talagang bunga, lalo na kung malalaki nga ito. Rin pala sila pumunta dito dahil sinadya nga nila na dalhin nga yung snake plant. Sabi nga ni Ma'am Carol ay swerte nga daw to kapag nga doon sa pintuan. Kaya dinala na nga lang din nilaran mga mare kasi pinadala namin to nung nakaradal nga napakadami nga natin ganyan. Dumadami kasi yan. Hindi naman namin alam na pwede pala yan dito nga sa may pintuan nga natin. Kaya inuwi na din nila. Isakto namang pag uwi nila, sabi ko bumili na nga rin ng mamemerenda para nga may mapamerenda nga ako kala tita. Matapos nga na magmerenda, nagkayayaan nga pumunta dito para makapagpadala rin ako ng gulay kila tita tulad ng upo, mais, mga ganyan. Sakto nga mga mare, marami-rami na nga rin pala ditong bunga yung upo. Kaya ako namitas na nga rin ako pati nga itong sitaw. Sabi ko nga itong isang talitan no, nasa 30 nga to kung bibilin nga natin sa palengke. At ito nga si tate namitas na nga rin dito ng mga mais. Aba yung iba yata mga mare parang panbinhi na nga rin mga mare. Ano kasi ang titigas na kailangan nito pakuluan yung iisa-isahin mo nga siya, imay-imayin mo nga siya. Tapos nga nan, kumuha na nga rin ako ng kamatis para pandagdag nga sa dadalin nga nila. Ang mga mare, hindi nga maganda yung tanim nga natin kamatis pero pinilian ko na nga lang siya baka kasi hindi lang maganda yung labas pero pwede nga yung loob. Binakita nga rin ako ditong upo kaya pinakuha ko na nga rin kiran kasi minsan lang naman dito pumunta nga sila Tita Vivian, baka mga ilang buwan na nga rin bago bumalik. Tuwa ako kay Shakira mga mare, paano ba nang pares nga silang ng buhok nga ni Gay na kulot din. Sa Ate Casey minsan nga lang dito mga mare pumunta, sabi ko mamili na nga siya ng mga damit na gusto niya nga dito. Ito nga yung mga mare na pamilian nga niya. Ako naalala ko dyan si Ate Casey dati, talagang napakilig niya sa ganyan damit mga mare. Talagang dati magkasama kami nagtatrabaho noon. Pare-pares kami ng damit na binibili. Abay kalang magkakapatid kami. Akala nga nila kapatid ko si Ate Casey kasi magkamukha kami noon. Kahit pa kasi ako kay Ate Casey mga mare. Kaya lang ngayon nagkalaman na nga ako dahil alam nyo nagkaanak na nga rin. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.